para sa glory ng Panginoon. Kumbaga may mga oras pa rin talaga na dumarating na kahit talaga matagal-tagal ka na rin nag-share ng salita ng Panginoon, pero yung nervyos naroon pa rin. Pero salamat sa Panginoon kasi yung ibig sabihin na kaya ka nervyos, huwag kang manahan sa sarili mo kakayanan, kundi sa Diyos ka lang talaga mananahan. Alora, ang ating pag-aaralan sa umagang ito, magmumula sa aklat ng Proverbs chapter 20, chapter 4 verse 20 to 27. Ang sabi niya dyan sa English version, "My son, be attentive to my words. Incline your ear to my sayings. Let them not escape from your sight. Keep them within your heart. For they are life to those who find them, and healing to all their flesh. Keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life. Put away from you crooked speech, and put devious talk far from you. Let your eyes look directly forward, and your gaze be straight before you. Ponder the path of your feet, then all your ways will be sure. Do not swerve to the right or to the left. Turn your foot away from evil." Ang mensahe ng Panginoon sa umagang ito ay may titulong Engrave to your heart, o iukit mo sa iyong puso. At bago po tayo magpatuloy sa ating mensahe, manalangin po muna tayo. Muli po, Ama, maraming salamat po, Diyos, sa sandaling ito. Tunay nga, O Diyos, na napakayaman ng iyong biyaya. Tunay nga, O Diyos, na buhay ka. Ikaw ang makapangyarihang Diyos na patuloy at patuloy na nagpapakilala sa bawat isa sa aming Panginoon. Lord God, Ikaw pa rin ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ang Diyos na nagpakilala kay Abraham, Isaac at Jacob. At patuloy nga pong nagpapakilala sa iyong mga anak, sa iyong mga hinirang, Panginoon. Lord God, Ikaw ang Alpha, Ikaw ang Omega. Ikaw ang simula, Ikaw ang wakas, Panginoon. Ikaw po, O Diyos, ang siyang nakakaalam ng lahat-lahat sa aming Panginoon. Ikaw ang siyang may control at may akda sa lahat ng mga bagay, Panginoon. Lord God, maraming salamat po, O Diyos, sapagkat patuloy nga na iniibig mo kami, patuloy mo kami binibigyan ng iyong habag, ng iyong awa, Panginoon. Ng napakaraming biyaya na patuloy mong pinagkakaloob sa bawat isa sa amin, Panginoon. At minsan pa, Ama, tunay nga na sa dami-dami ng biyayang ito, may mga sandali pa rin na kami nagkukulang sa isip man, sa salita man, o sa gawa, Panginoon. At tunay nga, O Diyos, na hindi ito nalilingid sa iyo, sapagkat all-knowing ka nga po, Panginoon. At sa mga oras na madalas aming kinakalimutan na banal ka, Panginoon. Kaya nga po patuloy kami lumalapit sa iyo. Humihingi, Panginoon, ng paglilinis sa mga sandaling ito, O Diyos, upang sa gayon ng bawat isa sa amin ay tunay nga na maging karapat-dapat, Panginoon, sa biyayang patuloy mong pinagkakaloob, maging sa mga sandaling ito, O Diyos, na patuloy na binigyan mo kami, Panginoon, ng pagkakataon upang kami mag-aral, makinig ng iyong mga salita, Panginoon. At sa mga oras na ito, O Diyos, minsan pa ako nga po'y lumalapit sa iyo, na sa tulong at gabay po, Panginoon, ng Santong Espiritong ipinagkaloob mo, Panginoon, sa iyong mga hinirang. Patuloy mo kaming bigyan ng karunungan, kaalaman na nagmumula lamang sa iyo upang mas maunawaan po namin kung anong nais mong iparinig, ipaunawa sa mga sandaling ito. Ituro sa bawat isa sa amin, Panginoon. At dalayan mo nga po, O Diyos, na tunay nga ang pagkain espiritual na kinakailangan ng iyong mga anak ay patuloy namin matanggap sa mga sandaling ito. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, sa mga sandaling ito. Pagpalain mo, Panginoon, ang tahanan ito, O Diyos, na siyang naging bukas upang magkaroon kami, Panginoon, ng gawain sa mga sandaling ito, O Diyos. Maraming salamat po sa ilang pong papuri, sa ilang pong parangal, sa tayong pangal lamang ng iyong anak na si Jesus, na iyong Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen. At dito nga sa ating pag-aaralan, engrave to your heart. O iukit mo sa iyong puso. Kumbaga, pag sinabi mong engrave to your heart,
iukit mo sa iyong puso, hindi siya literal na iukit mo sa iyong puso. Kasi kung literal, ibig sabihin magkakasugat ang iyong puso. Itong "engrave to your heart" na to, isa siyang idiom na ibig sabihin, pag isang idiom, ang sabi dyan is the action or process of defining something. Isa siyang bagay para na sa gayon, mas maipaliwanag mo, mas maipaunawa mo, maintindihan mo kung ano yung nais ituro ng isang bagay. At dito nga, makikita natin na inihalin tulad na iukit raw sa ating puso. Ibig sabihin, kapag sinabi mong iukit mo sa iyong puso, ito yung isang bagay na magbibigay tanda sa iyo upang maging paalala parati sa bawat isa sa atin. Kaya nga iukit, ibig sabihin nakaukit, nakatanda, nakaukit sa iyo. Katulad halimbawa ng birthday. Kumbaga, pag sinabi mong birthday, hindi mo talaga makakalimutan yan. Bawat isa sa atin may kanya-kanyang birthday, may araw-araw, may araw ng kapanganakan. Kumbaga, nakaukit talaga yan, hindi mo makakalimutan. At dito sa ating pag-aaralan, kumbaga, ang sabi, iukit mo sa iyong puso. Itong chapter 4 nating pag-aaralan sa umagang ito, kumbaga, ito ay sulat ni Solomon, na kung saan siya'y nagtuturo ng mga bagay na nabatay sa kanyang naranasan. Alam naman natin na naging mayaman si Haring Solomon, marami siyang naging karanasan. Sa hirap, sa ginhawa, sa kalyawan, marami siyang naging karanasan. At dito, kumbaga, itong karanasan ito, nagbigay siya, kumbaga ito yung naging daan, para na sa gayon, magamit si Solomon, makasulat siya nitong mga kawikaan ito, nitong Proverbs nito, para na sa gayon, magkaroon ka rin ng karunungan at maintindihan mo, makaiwas ka sa lakad na kasamaan, hindi naayon sa Diyos. Kumbaga, ito yung magbibigay daan para ikaw na kanyang anak, tinuturing na anak ng Diyos, mga paalala na ito yung dapat nating lakaran. Ito yung dapat mong lakaran. Huwag kang magpabago-bago. At dito, ang sabi nga dyan sa Proverbs chapter 4, verse 10 to 13, "My child, listen to me and do as I say." Yung mga unang talata ng ating text sa umagang ito. Ang sabi niyan, isang paalala, aking mga anak, pakinggan mo ang aking mga sasabihin, at ang sabi, and you will have a long good life. Magkakaroon ka ng mahaba at magandang buhay. I will teach you wisdom's ways and lead you in straight paths. When you walk, you won't be held back. When you run, you won't stumble. Take hold of my instruction. Don't let them go. Huwag mo raw tatanggalin. For they are the key to life. Ito ang sangsusi ng buhay. Isang paalala na binabanggit ni Solomon sa mga sandaling ito. At dito nga, kung uunawain mo to, kumbaga para bang ipinaalala ni Solomon na maging maingat ka. Maging maingat ka sa iyong paglakad. Maging steady ka. Huwag kang pabago-bago. Huwag kang hindi mo alam kung ano yung gusto mo talagang gawin sa buhay mo. At dito, ang sabi nga niya rito, kumbaga, ito yung tamang daan na dapat mong tatahakin. Kung ito yung nilalakad mo, ito yung tamang daan, ipagpatuloy mo lang yung daang iyong nilalakaran. At kung mali, yung magbigay ng paalala sa'yo, na, pausan mo na ako, para bang pinaalalahanan ako ng Diyos sa mga sandaling ito, na medyo mali na pala yung lakad na ginagawa ko. Kaya, pausa, at dito, ang sinasabi, bumalik ka dun sa tamang daan na dapat mong lakarin bilang kanyang anak. At dito nga, marami nang naranasan si Solomon, at ito yung kanyang paalala
payo, karunungan na ibinabahagi niya sa kanyang mga anak, maging sa oras na ito, sa atin na kinukonsider natin na tayo anak ng Diyos. At ang sabi nga niya rito, panghawakan natin yung mga aral na itinuturo. At dito sinasabi nga, huwag nating baliwalain, huwag mong kakalimutan, at huwag mong hayaang malihis ka ng iyong nilalakaran. Napakahalaga. Napakahalaga na itong sandaling ito, hindi lang to, kumbaga sa Diyos, walang aksidente, lahat nakaayon sa kanyang takdang panahon. At katulad niya nung narinig natin sa ilang testimony na ating mga youth, na kung minsan para bang naranasan nila na para bang repetition na lang. Pero yung repetition na yon, kumbaga inalaw ng Diyo na daanan mo yan. Para na sa gayon, mas maintindihan mo na mas mahalaga talaga yung pribileyo, naintindihan mo na magamit ang buhay mo para sa kanyang paborito. At dito nga, pinapaalala sa atin na mag-focus tayo, ituon natin, kasi ang sabi nga kanina doon sa ating binasa kanina, ito yung essence ng tunay na kahulugan ng buhay. Kaya, isang paalala na sinasabi nga sa bawat isa sa atin, iukit natin sa bawat puso natin kung ano yung pag-aaralan natin sa umaga ito bilang paalala sa atin bilang mga anak niya. Yung unang punto na ating titingnan sa umaga ito, ang sabi nga niya rito, the Word of God is the true richness. Ang salita ng Diyos, ang tunay na kayamanan. Doon sa talatang ating binasa, kung naging atento ka, meron ka rin mapupunan doon ng dalawang prinsipyo o principles o alituntunin na dapat nating tandaan o i-considera. Yung una, sinasabi ron na be attentive. Maging maingat ka. Ibig sabihin, kapag sinabing maging maingat ka, be attentive, kumbaga, pinaunawa sa iyo na intindihin mo talaga ang tinutukoy niya kung ano ba talaga ang magiging priority mo. Ano ba yung talagang dapat na unahin mo? Yung pangalawa na sinasabi nga doon, for from it flows the spring of life. Sapagkat doon raw ay magmumula yung daloy ng buhay. Ika nga. Kumbaga yun yung punto ng buhay. At ang ibig sabihin nun, may kinalaman sa mga glorious promises. Katulad nga ng inawit ng ating kapatid, na bagamat may mga hamon ng buhay, patuloy ko siyang paglilingkuran, pasasalamatan, kasi alam ko, in the end, yung pangako niya, ako'y magiging isang mananagumpay. Kaya nga dito, makita natin na sinasabi nga, pinapaalala sa atin na yung tunay na kayamanan ay ang salita ng Diyos. At dito, sinasabi nga niya rito, to partake of the blessings of God, the glorious promise, the spring of life, we must recognize what are the things we consider as the treasure of our heart. Para maging kabahagi tayo ng dakilang pangakong ito, dapat talaga nating kilalanin o alamin kung ano ba talaga ang laman ng puso ng bawat isa sa atin. Ano ba talaga yung priority ng bawat isa sa atin? At dito nga, ang sabi dyan, the springs of life is a picture of prosperity. At dito, inihalin tulad nga na dadaloy yung springs of life. Dun sa panahon ng Old Testament, alam naman natin na pag sinabi mong springs, kumbaga yung springs of water na tinatawag, alam naman natin na sa mga sandaling yon, nasa ilang sila, nasa disyerto sila,
Once na meron silang bukal ng tubig, ang ibig sabihin nun, pagpapala. Abundance. Kasi doon sa ilang wala kang pagkukunan ng buhay. Pero kapag may nakita kang bukal ng tubig, ibig sabihin nun, pagpapala. At dito, makita nga natin na sa panahon na yon, kumbaga alam naman natin na hindi lang naman yung mga Israelita ang nakinabang doon sa springs of water na kanilang nakikita kung sila'y nasa sa lugar ng ilang. Kumbaga, nadyan yung mga animale, nadyan yung mga pwedeng makinabang doon sa tubig na kanilang matatagpuan. Kaya nga isa siyang pagpapala kapag may nakitang tubig, bukal ng tubig. At dito, makita nga natin, ganun din. Kung uunawain mo na sinasabing yung karunungan, yung wisdom na tinuturo ni Solomon sa mga sandaling ito, na inihahalin tulad niya na ito yung springs of life, kumbaga ganun din ang pagpapalang ibibigay sa ating buhay pananampalataya. Kaya nga kapag naintindihan mo na ang tunay na kahalagahan ng salita ng Diyos, ang tunay na kayamanan natin ay ang salita ng Diyos, kumbaga ito yung karunungan, ito yung bukal na nagbibigay karunungan sa atin kung paano kalalakad sa mundo ito. At dito nga, kumbaga sinasabi nga niya rito na wisdom is a fountain of abundance. It leads us to our greatest possible fulfillment. Kumbaga, yung magkaroon ka ng wisdom mula sa salita ng Diyos, ibig sabihin, may katiyakan sa mga pangako ng Diyos. Katulad nga ng inawit ng ating kapatid. Kaya nga, patuloy lang magpapasalamat kasi in the end, alam ko, may katiyakan, may kasiguraduhan ang pangako ng Diyos. At yan ay maunawaan mo nga lamang dahil yun yung sinasabi ng salita ng Diyos. At dito, dapat nga nating makita, ang sabi nga niya rito, this is why we ought to watch over our heart with all diligence. Kaya nga sabi kanina dyan, isang paalala na ipinaunawa ni Solomon na maging atento ka, maging maingat ka. Kumbaga, ang sabi nga niya rito, panghawakan mo kung ano yung mga tinuturo na ibinibigay ng salita ng Diyos. Huwag mo siyang baliwalain, huwag mo siyang parang hindi, kumbaga kung hindi ganun kasigurado ang pangahawak mo sa mga pangako ng salita ng Diyos. At dito, dapat natin maintindihan na talagang napakahalaga na maunawaan mo na yung karunungan na pinagkakalob ng Diyos ay mahalaga. Dapat natin panghawakan. At dito, ang sabi nga niya rito, kumbaga, kadalasan kasi, ang pagkaunawa natin na nagiging matanggumpay ka sa buhay sa pamamagitan ng kung ano yung mga nakikita sa iyo. Na para bang pananaw natin kapag yung meron kang sariling bahay at lupa, may bago kang sasakyan, kung ano yung mga bagay na nakikita mo, kumbaga parang bang pananaw ng mundong ito, successful ka na. Pero dapat nating maintindihan na ang isang tunay na may kaganapan, successful, ay kung ano ba talaga ang nilalaman ng nasa sa puso mo. What is the inner? Kung ano yung nasa sa puso mo. Kasi alam naman natin kadalasan, yung iba kahit sabi mong kumpleto sila sa mga pinansyal o material na bagay, pero alam natin na yung buhay nila ay hindi ganon ka-ganon. Sa totoo lang, sa pagbabakasyon namin sa Pilipinas, nakita rin talaga namin yung kaibahan. Kaya more na kami nagbakasyon, ginamit namin ang buhay sa ministry. Kasi yung tinutuluyan namin, kumbaga doon sa pinsan ni Sister Jenny, maalwan, masasabi kong mayaman sila. Kumbaga maalwan, sarap buhay kami ron.
Sarap buhay ka rin. Kung gusto mong bakasyon, sarap buhay ka rin. Yun nga lang talagang mananaba ka ron. Kasi katamaran na yung mangyayari sa'yo. Naka-aircon ka, gigising ka na lang. Kung gusto mong gumising, kakain ka na lang. Wala kang gagawin. Pero, iba. Iba yung joy na kahit doon ka sa Pampanga, gigising ka na mas maaga, nakakapagod na punta ka sa ministry rito, punta ka sa ministry rito, punta ka sa Bible study rito. Physically parang pagod. Pero iba yung joy. Yung kagalakan na binibigay ng Panginoon. Kaya nasabi ko, yung kagalakan na, kasi may plano rin naman talaga kami pumunta na magbakasyon sa Baguio, may plano namin pumunta nga sa Iloilo, makapunta kina Sister Sharon. Yun yung mga plano nun eh. Pero yung mismong anak namin na nagsasabi, gusto nilang pumunta sa Pampanga. Kumbaga, yun yung parabang tawag dito yung pakonsuelo sa amin na sa kanila mismo nanggagaling. Yung sa kanila mismo nanggagaling na mas masaya rin sila doon sa ganung pagbabakasyon. Kaya na, dito mo makikita na doon talaga yung kung ano yung saya na nanggagaling, kagalakan na nanggagaling mula sa loob, sa puso mo. Kasi kung anak ka ng Diyos, kasi espiritu mo, yun yung talagang hahanapin mo. Kaya nga dito makikita natin na talaga ito yung pinaunawa sa atin na ang sabi nga niya rito, dapat maging maingat tayo. Ang sabi nga ni Solomon, maging maingat ka kung ano yung lakad na ginagalawan mo. Yun yung paunawa ni Solomon sa mga talatang ito. At dito, kung i-address mo nga ito, ang sabi nga niya rito, mga anak, di ba? Mga kabataan. Kumbaga, kung mas ililiteral mo yung paunawa niya, kaya tinuturo rin ito kadalasan sa mga kabataan, kasi ang talagang pinaalalahanan din ni Solomon dito, yung kanyang mga anak, na naranasan ko na ito yung buhay na to. Mas mahalaga ang mga bagay na to. Yun yung dapat niya ipinaunawa ni Solomon sa mga sandaling ito. At sa atin, bilang mga anak ng Diyos, kumbaga paalala sa atin na kumbaga ang tunay na yaman ay ang salita ng Diyos. At dito, ang sabi nga niya rito, the heart is the control center where we make our evaluation and choices. Kumbaga, ang puso talaga, doon talaga nagsisimula kung paano mo i-evaluate, kung paano ka mamimili. At dito nga sinasabi na maging maingat ka, bantayan mo. Maging i-control mo mabuti kung ano ba talaga ang mga choices na ginagawa mo. At ang sabi nga niya rito, this is why we need to have great diligence to fill our heart with wisdom. Kaya talagang mahalaga, kapatid, na bigyan mo ng pag-ingat, bigyan mo ng halaga, na ang puso natin, mas ilagay natin, itanim natin, ay ang salita ng Diyos. Kasi doon nagsisimula ang karaniwang pinagkakalob. At dito, maging ang ating Panginoong Hesukristo nung siya'y naririto sa lupa. Kaya itinuro nga niya na talagang bilang anak niya, pinaunawa sa atin na love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Kumbaga, ibigin mo ang Panginoong mong iyong Diyos, ika nga, ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong lakas. Ibig sabihin lahat-lahat. At dito nga, kapatid, dapat nating maintindihan na bilang anak niya, maintindihan mo, maunawaan mo na ito ang siyang ipinaunawa niya sa umagang ito. Paalala na kung minsan nga, ang sabi nga ng ating mga kapatid, na minsan para bang dumarating na para bang repetition na lang. Para bang dumarating na parang
responsibilidad na lang, nawawala na yung joy. Pero kung maintindihan mo na ito talaga ang mas mahalaga, bigyan mo ng pagkaunawa na mas mahalin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-isip, buong lakas. At ang sabi nga, kapatid, paalala sa bawat isa sa atin, ang turo rin ng ating Panginoong sa Kristo, sabi nga dyan sa Matthew 15:16-20, at sinabi niya, kayo man ba'y wala rin pang-unawa? Hindi ba ninyo nalalaman na anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at idinudumi? Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso at ito ang nagpaparumi sa tao. Sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang isipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagsaksi sa kasinungalingan at paninirang puri. Ang mga ito ang nagpaparumi sa tao, ngunit ang kumain ng di muna naguhugas ng kamay sa paraang naayon sa minanang turo ay hindi nakapagpaparumi sa tao. Anong ibig sabihin? Kung anong lumalabas sa bibig mo, more on, yun ang talagang laman ng puso mo. Kaya nga maging maingat ka, kapatid. Paalala, kapatid. Paunawa, kapatid. At dito, ang sabi nga ng ating Panginoon sa Kristo sa Lucas 12:34, where your treasure is, there your heart will be also. Kaya kung ano yung tinuturing mo na ito yung kayamanan mo, kumbaga, naroon talaga ang nilalaman ng puso mo. Kaya kapatid, ang sabi dyan sa unang punto natin, ang tunay na kayamanan ay ang salita ng Diyos. Kung naintindihan mo, naunawaan mo ang hiwaga ng salita ng Diyos, mapalad ka, kapatid. Kasi isang biyaya yan, hindi yan ibinibigay sa lahat. At ang sabi nga niya rito, the heart is a mysterious spiritual reality that allows us to experience the fullness of life. The heart is the very core of life. Kaya kung anong laman ng puso mo, kumbaga, lalabas at lalabas yan. Kaya nga kung ano yung sinasabi nga, lumalabas sa bibig mo, yun ang talagang laman ng puso mo. Maging maingat ka. Suriin mo, saliksikin mo mabuti kung ano laman ng puso mo, kapatid. Kaya nga doon sa verse 20 to 21-22, sabi dito sa text natin, my son, be attentive to my words, incline your ear to my sayings, let them not escape from your sight. Huwag mong pababayaang mawala to. Kasi kung minsan talaga para bang dinadaya ka ng kaaway, kasi gusto ng kaaway na huwag kang magpatuloy eh. Kaya nga, let them not escape from your sight, keep them within your heart, pananatiin mong naririyan sa puso mo, for they are light to those who find them and healing to all their flesh. Kaya nga, kapatid, malinaw na, totoo naman talaga to, na kapag hindi ka nananahan na, oo, anak ka ng Diyos, hindi mo mawawala yan. Yung relasyon na hindi mo mawawala yan. Pero kapag nagkulang ka, na mas ine-entertain mo yung mga bagay sa mundong ito at hindi ka nananahan sa salita ng Diyos, talagang mas due ang nangyayari sa lakad ng spiritual life. Kasi, kailangan natin yon. Kung kumakain ng pisikal na katawan mo, ng pisikal na pagkain, mamaya may birthday yan, may handaan, kakain ng ating laman, sa mga handa, makikikain tayo. Yung spiritual na buhay natin, kailangan natin pakainin ng salita ng Diyos, kapatid. Mahalaga yan. Kaya kapag mahina, hindi mo binibigyan ng pahalaga ang salita ng Diyos, talagang manlulupaypay, o hindi man, yung mga desisyon mo, yung mga pananaw mo, nag-iiba. Kapag hindi mo pinupuno ng salita ng Diyos. Kaya nga ang panalangin ni Pablo sa Ephesians 1:18, ang sabi nga niya rito, I pray the eyes of your heart may be enlightened, maliwanagan nawa, in order that you may know the hope
to which He has called you. Yan ang panalangin ni Pablo. Maging panalangin ko sa iglesia ng Palermo sa bawat kapatiran para tayo maging mananagumpay, magmaturo tayo na tunay ngang maliwanagan tayo. Maliwanagan tayo kung ano ba talaga yung tunay na kahulugan ng buhay at yung pag-asa natin manatili kasi wala talaga tayong magagawa kung tayo wala sa Diyos. At dito nga, isang paalala na binabanggit maging sa Old Testament, tinuturo na talagang magtiwala tayo sa Diyos. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Kumbaga, paalala. Paalala kapatid. Magtiwala tayo sa Diyos. Magtiwala ka sa Panginoon. At huwag tayong manahan sa sarili nating pagkaunawa. Kumbaga, paano natin magagawa yun? Siyempre, kumbaga, makita nga natin kung ano ba talagang laman ng puso natin. At dito, sabi nga sa Psalms 119, 111, Your word I have treasured and stored in my heart that I may not sin against you. Na talagang naunawa mo kung gaano kahalaga ang manahan sa salita ng Diyos. At alam nga natin na kumbaga mapandaraya yung mga bagay na nakikita natin sa ating ordinaryong mata, sa ating ordinaryong sa naked eye na tinatawag nga. Pero ang Diyos walang nalilingid sa Kanya. Walang natatago sa Kanya. At ang hinaharap ng Diyos ay yung talagang sasamba sa Kanya. Yun ang talagang nais niya. Yun ang mahalaga sa Kanya. Kaya nga sabi nga niya rito sa 1 Samuel 16:7, ang sabi nga niya rito, But the Lord said to Samuel, Do not look on his appearance or on the height of his stature, because I have rejected him. For the Lord sees not as man sees. Kasi ang Diyos, tumitingin siya, hindi katulad kung paano tumingin ang isang ordinaryong tao. Man looks on the outward appearance, but the Lord looks on the heart. Kagabi nga, nung nagpa-practice kami ng, sila pala, naroon lang ako, nagpa-practice ng music ministry, konting sharing. May isang, kumbaga hindi ko nang babanggitin, may nakapagbanggit daw na isang kapatiran may nakasalubong na ibang tagalabas, ika na. Ay nabalitaan niya na, ay wala na pala si ano, ba't hindi, nasa sa inyo na si ano, ba't hindi na siya muling tumutugtog? Ang sabing gano'n. Ay hindi kasi dapat muna siyang maintindihan niya muna kung ano ibig sabihin ng pagtugtog, yung ministry. Kasi nga, magiging baliwala rin. Kung tumugtog ka, pero kung hindi mo naintindihan kung bakit ka tumutugtog. Katulad nito, ang mahalaga sa Diyos, kung mag-aalay ka ng isang gawain, kumbaga, ang puso mo, itama mo. Alam mo kung bakit mo siya ginagawa. Kaya nga, kapatid, ang isang pinakamahalaga rin na dapat nating maintindihan, katulad nga ng sinasabi sa Romans 10:9, If you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Kaya kapatid, kung hindi ka pa sigurado sa mga sandaling ito, o naririto ka, salamat, nakakapakinig ka ng salita ng Diyos, o kung tinanggap mo na ang Panginoon sa Kristo, naniwala ka, knowledge ka, na buhay siya, Panginoon siya ng buhay mo, kumbaga, yun yung ipagpasalamat mo kapag talagang naintindihan mo ang ibig sabihin. Na ang Panginoon sa Kristo talaga, buhay siya. Namatay siya para sa mga kasalanan mo. Para magkaroon ng kapatawaran ang mga kasalanan mo at maintindihan mo kung ano ang tunay na kahulugan ng buhay.
Kapag yan ang nasa sa puso mo, magpasalamat ka. Yan ang tunay na kayamanan kasi ito yung lalakaran mo. Ito yung naintindihan, ito yung tamang daan na dapat mo lakaran. Yung pangalawa na ipinapaalala ng Panginoon sa umagang ito, ang sabi nga niya rito, the priority to love God and do not forget your commitment. Ang kahalagahan na ibigin natin ang Diyos at huwag nating kaligtaan kung ano yung ipinangako natin sa Diyos. At ang sabi nga niya rito, ang sabi nga, the true richness is having the wisdom from the Word of God, and we as believers must prioritize to guard our heart. Ngayon, alam mo na ang salita ng Diyos, ito yung tunay, naririto yung tunay na kayamanan. Ngayon, isang paalala na bantayan mo. Bantayan mo ang puso mo. Unahin mo bantayan ang puso mo. Kasi nga, ang sabi kanina, maging maingat ka kasi kung hindi ka magiging maingat, kumbaga pwede kang maligaw, maiba ng daan. Kaya dapat mong i-prioritize na bantayan mo ang puso mo. Hindi aksidente na naririto ang bawat isa sa atin upang paalalahanan tayo sa mga sandali. Kasi nga, kung minsan kasi, ang nagiging problema kasi, yung hindi tayo nagiging maingat, na, kumbaga, sabihin na natin may konting kaalam. Pero yung konting alam na yan, kung minsan ay para lang sa pangsarili mong kapakinabangan. Yung personal gain, yung mga selfish abuses na tinatawag, di tama. Kasi kung gusto mong pilipitin ang salita ng Diyos, pwede mo naman siyang pilipitin kung hindi mo siya iintindihin sa dapat niyang unawain. Katulad na sinasabing, malaya na tayo. Malaya na tayo, totoo naman. Kaya nga pinatawad na tayo. Past, present, future sa ating mga kasalanan. Totoo yan. Yung tanggapin natin ang ating Panginoon. Isa Kristo bilang personal Lord and Savior. Pero, kumbaga, dapat din nating maintindihan ang paalala na nung tanggapin natin ang Panginoon bilang personal Lord and Savior, kumbaga, dapat mong intindihin, unawain na yung kalayaan yan, yung kapatawaran yan ay magamit sa kapurihan ng ating Panginoon. Ang paalala nga sa Galatians 5:13, for brethren, mga kapatid, you have been called unto liberty. Tinawag kayo sa kalayaan. Only use not liberty for an occasion to the flesh. Huwag mo lang gamitin, kapatid, yung kalayaan yan para sa yung laman. But by love, serve one another. Kumbaga, kasi kung minsan kasi, malaya na, pinatawad na ako, ginagawa mo na lang scapegoat para magkasala ka. At sa paalala pa, sa 1 Peter 2:16, live as free men. Mamuhay ka katulad ng isang malaya. But do not use your freedom as a cover-up for evil. Live as servants of God. Huwag mong hayaan na yung kalayaang yan, kumbaga, ginagamit mo na para bang pantakip butas para gawin mo kung ano yung gusto mo. At ang sinasabi nga niya rito, kumbaga, live as servants of God. Mamuhay tayo, gamitin natin ang buhay na ito para maging isang lingkod, alipin ng ating Panginoon. Kasi nga, sa unang utos pa lamang ng ating Diyos, ni Yahweh, sa first commandment pa lamang, ang sabi niya rito, you shall have no other gods before me. Diyan sa Exodus 20 verse 2-3.
Huwag raw tayo magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa Kanya. At alam naman natin, kung lalaliman natin, noon usong-uso yung mga rebo-rebulto, pero sa panahon natin bilang isang mananampalataya, anumang bagay na nagiging kaagaw ng ating Panginoong Diyos sa ating paglakad bilang isang mananampalataya is considered as idolatry bilang isang Diyos. Kaya nga kapatid, isang paalala sa atin na ang sabi nga natin Panginoong Diyos, ng ating Panginoong sa Kristo, nung siya naririto siya sa lupa, kumbaga, ibigin natin ang ating Panginoon, ating Diyos, ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-isip, at buong lakas. Kaya nga kapatid, paalala na mas mahalin natin ang ating Panginoong Diyos. Paalala na nung tanggapin mo ang Panginoong si Kristo bilang personal Lord and Savior na talagang iba yung kagalakan na ibinigay sa iyo ng Diyos. Pero minsan sa paglakad niya, para bang katulad ng narinig natin testimony, kung minsan para bang nawawala yung excitement. Pero hindi naman tayo nakabase sa ating nararamdaman, kundi sa katotohanan. Kaya nga kapatid, kaya sa mga sandaling ito, ang paalala, mas ibigin natin ang ating Panginoong Diyos. Huwag natin kalimutan kung ano yung pangako natin sa ating Panginoong Diyos. Katulad halimbawa sa mag-asawa, kung kakalimutan mo yung pangako mo sa asawa mo, ibig sabihin maghihiwalay mo kayo. Ganon din sa pangako natin sa Diyos, ika na. Kumbaga hindi mawawala yung relasyon natin, oo. Pero yung fellowship, kumbaga tumatabang kapag hindi ka nananahan sa Kanya. Kaya nga ang paalala, maging ni Yahweh, nung ibibigay niya yung lupang pangako sa kanyang sa mga Israelita, ang paalala niya sa Deuteronomy 8:11-20, ang sabi nga niya rito, huwag ninyong kalilimutan si Yahweh, sundin ninyo ang kanyang mga utos. Dito, ipinapaalala ni Moises na yung danger, yung panganib na ang tao talaga madalas makalimot. Panigurado yung pinag-aaralan natin dito, paglabas nyo, limot nyo na eh. Kung hindi kayo nagsusulat, wala na. Limot na. Ganon din, ang sinasabi nga niya rito. Ang paalala ni Moises sa mga Israelita na huwag ninyong kalilimutan si Yahweh, sundin ninyo ang kanyang mga utos. Kaya nga, isang paalala sa taong nakalilimot ay yung paalalahanan siya. At dito nga ang paalala ni Moises sa mga Israelita na huwag niyong kalilimutan si Yahweh. Kasi sa kanya nagmula ang lahat ng pagpapalang meron kayo. At magkakaroon kayo. Paalala niya. Pagdating doon sa 12, ang sabi nga niya rito, kung kayo'y namumuhay na ng sagana, nakatira na sa magagarang tahanan, at marami ang alagang hayop, at marami nang natipong pilak at ginto, huwag kayong magmamataas. Huwag nga ninyong kalilimutan si Yahweh na nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin ng bansang Ehipto. Siya ang pumatnubay sa inyo sa inyong paglalakbay sa malawak at nakatatakot na ilang na puno ng makamandag na mga ahas at alakdan. Wala kayong mainom, nagpabukal siya ng tubig mula sa malaking bato. Ano makikita natin dito? Na itong mga Israelita na sa kanilang paglakad dun sa ilang, consider sa mga trials and difficulties ng kanilang buhay, kung hanggang sila sinubok sa kanilang pananalig kay Yahweh, kumbaga yung mga hindrances na yan. Pagdating sa 16, ang sabi niya rito, kayo'y pinakain niya roon ng mana, isang pagkain din ninyo kila. Pinaranas niya kayo ng hirap para kayo'y subukin at turuang magpakumbaba.
Kung minsan kailangan mong dumaan sa sitwasyong yan para maintindihan na kailangan natin magpakababa na talaga wala tayong magagawa kung tayo hiwalay sa Diyos. At ang sabi, ang lahat ng iyo'y sa ikabubuti rin ninyo. O maaaring hindi maganda ang sitwasyon na pinagdaraanan mo ngayon o maaaring pinagdaanan mo, pero ang sabi, para pa rin yan sa ikabubuti mo. Romans 8:28 pa rin. At malinaw na doon sa ating pinag-aralan, di ba? Pag sinabi mong lahat yan sa ikabubuti mo, kung may Kristo ka. Kung may Kristo ka, lahat yan mga nangyayari sa iyo ay para sa ikabubuti. Kailangan mong pagdaanan yan para mas maintindihan mo, maunawaan mo. Talagang ang tunay na kayamanan ay ang lumakad sa kalooban ng Diyos. At dito nga, ang sabi nga niya rito sa 17, kaya huwag ninyong isa sa loob na ang kayamanan ninyo'y bunga ng sariling lakas at kakayahan. Sa 18, alalahanin ninyo, siya nagbibigay sa inyo ng lakas upang managana kayo at ito'y bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Kapag siya'y tinaligdan ninyo at sumamba kayo sa Diyos-Diyosan, ngayon pa'y sinasabi kong malilipol kayo balang araw. Kung hindi ninyo diringgin ang kanyang tinig, malilipol kayo tulad ng nangyari sa mga bansang ipinalipol sa inyo ni Yahweh. Kaya nga makikita natin na ang paalala na binabanggit dito na ipagkakalob ng Diyos yung mga pangangailangan. Mga pangangailangan ng mga anak niya. Ang kailangan lang, kumbaga, lagi nating tatandaan. Huwag nating kakalimutan ang Diyos. Huwag nating kakalimutan ang Diyos. At dito, sinasabi nga na ang nais ng Diyos, God wants us to give Him glory for all that He does for us. Ang nais ng Diyos, anumang mga bagay na nangyayari sa buhay natin, pasalamatan natin. Bigyan natin ng pagdakila ang Diyos. Kasi, katulad nga sinabi kanina, na ang lahat ng yan pinaranas niya sa iyo, para nang sa gayon, para rin sa ikaw. At dito nga, ang pangako, kumbaga, hindi magbabago ang pangako ng Diyos. Pinangako niya siya, nagsabi, Diyos siya. At ang paalala lang, kumbaga, sa mga oras ito, patuloy natin siyang mas mahalin, buong puso, buong kaluluwa, buong pag-isip, buong lakas. At ang isa pang ipinaalala sa atin dito na sinasabi nga doon sa ating ikalawang punto na the priority to love God at yung huwag natin kalimutan kung ano yung pangako natin sa Kanya, yung commitment natin. Kasi ang nagiging isang kadalasang isang tabi ng mga mananampalataya ay yung bagay na sa laman ng puso niya, kasi nga, ang sabi, iukit natin sa ating puso, bantayan natin ang ating puso. Ang kadalasan kasi isang tabi ng isang mananampalataya. At kadalasang kinakalimutan ng isang mananampalataya ay yung katangian, yung karakter, yung attributes ng Diyos na siya'y banal. Yun. Kadalasan niyang kinakalimutan na binibigyan niya ng limitasyon na hanggang dito lang ang pagkilos ng Diyos sa buhay. Pag yung may kinalaman sa purity, may kinalaman sa sanctification, kumbaga, ayaw magpa-toka. Pero, isa sa katangian ng Diyos yun na banal siya. Kaya nga sinasabi, kayong mga anak ay lumakad din, mga anak ko lumakad na may kabanalan. At dito, yung sa text natin,
Sa 21, 22, 23, sabi, let them not escape from your sight, keep them within your heart, for they are life to those who find them, and healing to all their flesh. Keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life. Kumbaga, maging maingat tayo, kapatid. Maging maingat tayo, pinapaalalahanan tayo na kapag mali, hindi ito yung nais ng Diyos, dapat may conviction ka naman. Kumbaga, sundin mo kung ano yung conviction ay tinuturo ng Santong Espiritu ang nasa sa iyo. Kaya nga sinasabi nga niya rito na yung striving for moral purity is an admirable and necessary part of following Christ. Yung may pagnanais kang makalakad sa kalinisan, kumbaga isang mahalagang bahagi siya ng pagsunod sa ating Panginoong Kristo. Mahalaga yan. At kadalasan nga kasi, ang nagiging problema, kinakalimutan o nililimitaan. At dito, ang sabi nga niya rito, striving. Ibig sabihin, may pakikipagbuno, may pakikipaglaban para makalakad ka sa nais ng Diyos. Kasi habang naririto tayo sa laman na ito, yung proseso hindi madali. Pero ang sabi, striving. Nakikipagbuno ka na ito ang gusto kong gawin. Ito ang gusto kong lakaran. Yun ang gusto kong masunod ay ang Diyos. Gusto kong mas maipadama sa Diyos na talagang mahal ko siya sa pamamagitan ng ito yung nilalaman ng puso ko, ito yung lakas na bibigay ko sa Kanya, pagtagumpayan ko kung ano man yung kahinaan ko. At ang sabi nga, mahalagang bagay siya para makasunod tayo sa kalooban ng Diyos, sa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. At dito, ang sabi nga niya rito, engraving to your heart and mind that you need to feed your soul, na itanim mo rin sa puso't isipan mo, na mahalagang pakainin mo ng pagkain spiritual ang puso mo para na sa gayon, mas epektibo siyang paraan para mapagtagumpayan mo kung ano man ang kahinaan mo. Hindi yung, tukso, layuan mo ako, pero ikaw lapit ng lapit. Pero kung kumakain ka ng pagkain spiritual, ng salita ng Diyos, meron kang panlaban, ika nga. Kaya nga kapatid, meron kang magagamit na sandata kung talagang once na dumaranas ka na para bang nanghihina ka, nanlalamig ka, najuju ka, nadadown ka. Kumbaga, ang salita ng Diyos ang siyang lalim nating panghawakan. Sa Proverbs 20 verse 7, yung mga unang talata ng ating pinag-aaralan, dito sa Kawikaan naman, sinulat din ni Solomon. Ang sabi nga niya rito, it is written, the just man walketh in his integrity, his children are blessed after him. Kung ang isang amay namumuhay sa katuwiran, mapalad ang mga anak na siya ang sinusundan. Totoo yun. Na kung ang isang padre de pamilya na ang kanyang priority ay mas makalakad sa katuwiran, sa kalooban ng Diyos, mapalad ang kanyang mga anak. Kasi ito yung tamang daan na iiwan niya sa kanya. Katulad nga nung sinare ko kanina na yung sa pagbabakasyon namin, mas magsarap na nagmula mismo sa mga anak namin na mas gusto nila mag-stay sa Pampanga kahit para bang nakakapagod kasi mission dito, Bible study dyan, punta roon, pero sa kanila nang gagaling kasi nakita nila kung paano yung ginagawang kahalagahan ng kanilang magulang, kung paano pahalagahan ang salita ng Diyos. Ganun din sa mga anak na may
Ang pamilya, genitory, mahalagang bagay yun. Kumbaga, kung sinasabi ang edukasyon, magandang pamana sa mga anak, mas sigit ang salita ng Diyos na pamana sa kanila. Kaya nga, ang sabi sa 2 Corinthians 10:5, ang sabi nga niya rito, we destroy arguments and every lofty opinion raised against the knowledge of God. Kumbaga, sinusugpo ko ang lahat ng pagmamataas laban sa Diyos. At ang sabi niya rito, and take every thought captive to obey Christ. At binibilhag ang lahat ng isipan upang tumalima kay Kristo. Kasi, alam naman natin na, kumbaga, ang isipan natin maraming laman yan eh. Kaya nga kung hindi ka magiging maingat, kung puro basura ang inilalaman mo sa isipan mo, hindi salita ng Diyos ang siyang mananahan sa puso't isipan mo. Kumbaga talagang mahihirapan kang sumunod sa ating Panginoon Diyos. Kaya ang dapat talaga, tanggalin natin, sugpuin natin yung mga basurang yan. Para na sa gayon, maksunod tayo sa ating Panginoon Diyos. Katulad halimbawa, sa kadalasan naman sa atin dito, yung mga youth, siyempre hindi, mga nag-aaral yan, pero kadalasan sa atin na kuskus ang trabaho natin, linis ang trabaho natin. Meron tayong mga amo. Ang amo natin gusto nila, pulito bene. Pulito bene. Kapag hindi maganda, ipauulit sa iyo, hindi kontento. Ganon din sa ating Panginoong Diyos. Sa ating paglakad, nakikita ng Diyos kung ano yung mga ginagawa natin. Nothing is hidden from God. Akala mo, yung ibang amo, ibang bahay, may CCTV. Pero ang Diyos natin, He is always present, omnipresent. He is all-knowing. Kaya, kapatid, ang paalala sa atin na kung yung mga amo natin sa lupa, gusto niya, pulito bene, yung paglakad natin, meron din tayong struggle na magpulito bene sa ating paglakad sa kalooban ng Diyos. Mahirap, pero sa biyaya niya, sa tulong niya, magagawa natin. At dito, sa ating pangatlong punto, ang sinasabi nga niya rito, the importance of dealing sin in purpose of going forward in faith. Yung kahalagahan na harapin natin ang kasalanan sa layunin na makapagpatuloy tayo sa ating pananampalataya. Doon sa verse 24-25 ng pinag-aaralan natin sa text natin sa umagang ito, put away from you crooked speech. Tanggalin daw natin yung mga masasamang pananalita and put devious talk from you. Let your eyes look directly forward and let your gaze be straight before you. Ilang mga kasalanan na binabanggit doon sa verse na pinag-aaralan natin sa umaga. Ang sabi nga niya rito, lies and manipulation, devious talk, deceit, all lead astray from the way of wisdom. Yung mga kasalanan yan, yung mga bagay na yan, yung lies and manipulation, mga bagay na yan, kumbaga, ang ginagawa niya, kumbaga itinutulak niya tayo para mapalayo sa karunungan. They keep us from what we ought to be focused on. Kumbaga, kung yan ang pagtutuunan natin, napapalayo tayo doon sa dapat nating pagtuunan. Kung yung mga bagay na yan ay hindi mo hinaharap, hindi mo pinaglalabanan. At malinaw din na sinasabi sa Matthew 5:23-24, kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo,
iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo pa sa Kanya, saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Ibig sabihin, harapin mo muna, aposta mo muna, saka ka mag-offer, sumamba sa Diyos. At dito nga kapatid, ang sinasabi niya, pinapaalala niya, na kung hindi dumadaloy yung bukal ng buhay, ibig sabihin, ano dumadaloy? Eh di yung kabaligtaran. Yung kasamaan. Kung yan ang hindi mo hinaharap yan. At ang sabi nga niya rito, nasa halip na ang magpapatuloy ay yung buhay at kagandahan, ang mas mangingibabaw ay yung mga kapalaluan. Mga bagay na hindi ka nais-nais sa Diyos. Kung hindi mo siya haharapin. At dito, dapat din nating maunawaan na sin is not a mere list of forbidden acts. Na yung mga kasalanan, hindi lang basta mga lista na bawal ito, bawal yan, hindi tama yan, kundi it is a separation from God and His ways. Yung kasalanan, kumbaga ito yung nagpapalayo sa iyo mula sa Diyos at sa Kanyang kalooban. Di ba kapag yung parang may ginagawa kang kasalanan, parang ang hirap-hirap lumapit sa Diyos. Parang kahit panalangin, parang hindi mo magawa. At dito nga, sinasabi na it is the evil path which leads to our own destruction. Na kapag hindi ka naging maingat, na ito yung tinatahak mo, o pinapaalalahanan ka na sa mga sandaling ito, na ito yung tahak mo. Di ba, sabi ko kanina, sabi ng Diyos, maaaring pinapaalalahanan, pausa ka muna, tigil ka, ito yung dapat mong lakaran. Ngayon, ang sabi, if it is the evil path, kung ito nilalakad, which leads to our own destruction. Na kung ito ay pagpapatuloy mong lalakaran, ang patutunguhan niya, kapahamakan. At ang sabi pa nga niya rito, it separates us from the purpose for which we were created. Napapalayo tayo kung ano ba yung talagang layunin ng Diyos kung bakit Kanya hiniram. Kung bakit Kanya nilalang. Alam naman natin nilayunin ng Diyos sa bawat isa sa atin. At ang sabi nga niya rito, and ultimately leads us not only to separation from other people, but also separation from ourselves. Kapag may kasalanan kang hindi mo hinaharap, hindi mo pinaglalabanan, hindi lang ikaw napapalayo sa ibang tao, maging ang sarili mo, pakiramdam mo talagang napapalayo. Totoo yan, di ba? Kaya nga sa panalangin, hirap kang lumapit sa panalangin. Kasi ayaw mong harapin, ayaw mong kumprontahin kung yung kasalanan niyan. Sa Hebrew 12:1-2, ang sabi nga niya rito, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Kung tanggalin raw natin yung lahat ng mga basurang yan, mga kasalanan yan, na siyang nakapagpipigil sa atin. And let us run with perseverance. At tayo magpatuloy na takbuhin na may katatagan. Yung takbuhin pinagkaloob sa atin. The race marked out for us. Verse 2, let us fix our eyes on Jesus. Ituon lang natin ang ating paningin sa ating Panginoon sa Kristo, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before Him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Kaya mga kapatid, na yung pangangailangan na tanggalin natin, paglabanan natin, yung mga basurang meron ang bawat isa sa atin. Upang nang sa gayon, makapagpatuloy tayong
lumakad sa takbuhing ipinagkaloob ng Diyos. Ngayon, dapat din nating maunawaan na may mga kasalanan na yung mas madaling makita. At halimbawa ng pagiging chismosa, yung pagiging bastos, ika nga, mga kasalanang o pambababae, mga madaling makita yan. Kahit ilihim mo, madaling makita. Ngayon, ang sinasabi nga niya rito, na mga bagay na talagang sinasalungat mo, yung pagsalungat sa kalooban ng Diyos. Ngayon, dapat din nating maintindihan na may mga kasalanan naman na tago na akala mo hindi kasalanan. Yung pride, yung mapagmataas, akala mo laging marunong, laging maalam. Yung kasalanan na kung minsan nagkukulang ka sa pananampalataya, yung lack of faith, na tinuturo na lumakad ka dito, ito yung lakaran mo, ayaw mong sundin. O yung kasalanan na ayaw mong magpatawad. Mga ilang kasalanan na minsan hindi mo nakikita. At may mga kasalanang nakita mo. Pero sa harapan ng Diyos, ang kasalanan ay kasalanan. At dapat harapin. Walang maliit, walang malaki. At ikaw ang mas nakakaalam yan sa sarili mo. At dito nga, ang sinasabi nga, yung mga kasalanan yan, ito yung nagbibigay hadlang para yung bukal ng buhay na sinasabi ay talagang ating maranasan. Kasi nga, alam naman natin na talagang ang kasalanan ay hadlang para sa gayon, kumbaga parang nahihiya kang lumapit sa Diyos. Pero, ang salita ng Diyos, kumbaga mayaman. Ang Diyos ay mahabagin, mapagpatawad. Ang kailangan lang lumapit ka sa Kanya. Magbalik loob ka sa Kanya. Kaya nga pangako rin niya, di ba? 1 John 1:9, if we confess our sins, kung aaminin natin ang ating mga kasalanan, tapat ang Diyos and just. Ang tapat ang Diyos, makatarungan siya, and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Kumbaga, aminin lang natin, magbalik loob lang tayo, humingi tayo ng kapatawaran, at lilinisin niya tayo sa lahat ng mga karumihan. At maging, yung sinasabi nga sa 2 Timothy 2:20-21, ang sabi nga niya rito, but in a great house, sa isang magandang tahanan daw, sa isang magandang bahay, sabi, there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and clay. Di ba sa mga amo natin, may mga kubyertos na silver, kubyertos na ginto, na ginagamit to kapag yung may mga pesta silang grande. At meron ding mga pang araw-araw lang na gamit. Inihalin tulad yan ni Pablo dito sa 2 Timothy 2:20-21. But in a great house there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and clay, some to honor and some of dishonor. Ibig sabihin, meron pang okasyon, magandang okasyon, at meron pang karaniwan. Therefore, if anyone cleanses himself from the latter, at gayon daw, kung sino man, sa bawat isa, ang siyang maglilinis sa mga bagay na yan, he will be a vessel for honor. Pwede kang maging bagay o kagamit-gamit. Gamit sa isang marangal na gamit o pangmahalagang gamit. Kung magiging malinis ka. Sanctified and useful for the master. Kung baga nilinis, kagamit-gamit para sa
ating Master, sa ating Panginoon. Prepared for every good work. Kumbaga, pag hinarap mo ang mga kasalanan yan, lilinisin tayo at mas magiging kagamit-gamit tayo para sa ating Panginoon. Kaya, kapatid, mga ilang paalala na tinuturo ng Diyos sa mga sandaling ito. Yung pang-apat na pinaunawa niya, the enthusiasm with the truth, o yung pagiging masigasi sa katotohanan. Sa John 14:6, malinaw ni tinuturo, Jesus is the way, the truth, and the life. Ang ating Panginoong Kristo, ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. At minsan pa, ipinapaalala doon sa verse 20 na maging maingat tayo. Doon sa verse 20, my son, be attentive to my words, incline your ear to my sayings. At ang paalala nga, kapatid, na kinakailangan natin na pahalagahan, malaman ang kahalagahan ng katotohanan. Kasi alam naman natin na ang mga katotohanan ito ang siyang magpapalaya sa iyo. Oo, maaring tinamaan ka, halimbawa, maaring sa mga napakinggan mong aral mula sa Panginoon, pero kailangan mong tanggapin. Kasi diyan ka nga magiging malaya. Kasi malinaw sinasabi, and ye shall know the truth, malalaman mo katotohanan, at ang katotohanan yan ang siyang magpapalaya sa iyo. Kaya nga kapatid, ang paalala ni Solomon sa mga talatang ating pinag-aaralan dito na maging maingat tayo, panghawakan natin, maging maingat tayo kung ano yung inilalagay natin, itinatanim natin, iniuukit natin sa ating mga puso. Alam naman natin na ang mundong ito, kumbaga, salungat sa itinuturo ng salita ng Diyos. Salungat kung ano yung katotohanan. Pero, dapat nating maunawaan na mas magandang panghawakan natin ang katotohanan kaysa i-please ang mundo. Kumbaga, kahit minsan may mga maririnig kang mga kung ano-anong masasakit na pananalita, buwang-buwang yan. Pero, huwag mong isipin yun. Kasi yun ang talagang kalalagayan ng tao. Mas mahalagang ang Diyos ang siyang i-please mo. Katulad halimbawa, yung kasalanan na kapag ang tao ang piniplease mo, kumbaga, oo, natutuwa. Nahihiya ka sa sasabihin ng ibang tao. Pero hindi mo alam, piniplease mo yung taong yan, yung mga taong yan. Pero hindi mo alam, ang Diyos ang siyang hindi napiplease sa'yo. Katulad halimbawa, si Eli. Kumbaga, yung kanyang mga anak, mga pari sila, mga saserdote sila. Pero alam ni Eli, bilang tatay nitong mga anak niya na mali yung kanilang mga ginagawang paghahandog, pag-aalay, pero wala siyang ginagawa. Hanggang sa parusahan sila ng Diyos, ni Yahweh. Kaya nga ang sabi nga niya rito sa 1 Samuel 2:29, wherefore keep ye at my sacrifice and my offering commanded in my habitation. Kumbaga, hindi ko na mabasa. Ang pinakatinutukoy niya, mas pinlis ni Eli ang tao kaysa ang Diyos. Hindi natuwa si Yahweh sa kanyang linya. Kumbaga, pinarasahan ang pamilya ni Eli. Kaya kapatid, ang sinasabi nga niya rito na yung enthusiasm natin sa katotohanan, kumbaga dapat nating maintindihan na pag sinabing kasalanan, kasalanan. At dapat din nating maintindihan na yung sigasig ng mas panghawakan natin yung katotohanan, mas ma-appreciate din natin na yung katotohanan, hindi lang basta siya
sinasabing kung ano yung mga facts na sinasabi o mga patotoo na sinasabi. Kasi nga, alam naman natin na ang pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo, maraming nakakita. Oo, knowledge yan na maraming nakakita. Pero dapat din natin maintindihan na hindi lang siya, hindi sapat na malaman mo yung mga katotohanan ito, kundi dapat mo maintindihan kung ano ang kapangyarihan na maunawaan mo ang katotohanan. Ano ang kapangyarihan na maunawaan mo ang katotohanan? Facts provide information, but truth produces transformation. Ang katotohanan yan ang siyang magbibigay sa iyo ng daan, ng bunga para magkaroon ng pagbabago sa isang lumalakad sa buhay mananampalataya. Kaya na kapatid, ang sinasabi nga niya rito na maraming mananampalataya na nagsasabing, kumbaga, oo, naniniwala sila. Pero, yung transforming truth, yung pagbabago na dapat makita sa kanila, ay hindi nakita. Kaya nga kapatid, bantayan natin. Bantayan mo ang puso mo, bantayan ang puso ng bawat isa. Guarding your heart involves energizing your life with the transforming truth of God's love and His word. Kaya kapatid, yung mga katotohanang natututunan natin, yan ang magbibigay daan para hindi mo lang basta alam, kundi ito yung magbibigay kapangyarihan para magkaroon ng pagbabago ang iyong buhay. Kaya lagi ko sinasabi, di ba, ang kapangyarihan ng salita ng Diyos, mas mararanasan mo lamang talaga yan kung gagamitin mo, i-apply mo sa iyong buhay. Huwag nating gamitin na never treat the scripture as ordinary collection of facts. Kasi kung minsan, para bang knowledge lang, alam lang, pero yung kapangyarihan na siyang nakapagpapabago ng buhay ay hindi niya maranasan. Malinaw na sinasabi na ang salita ng Diyos, kumbaga, is not my word like as a fire. Ang sabi niya sa Jeremiah 23:29. Saith the Lord, and like a hammer that breaketh the rock in pieces. Kaya na talagang masasaktan ka kuminsan eh. Ikaw ba naman pupukpukin? Pinupukpuk ka para maintindihan mo na mali ang ginagawa, nilalakaran mo, pinaalalakan mo. At dito, sinasabi rin na tulad ka ng isang sword, for the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Kaya kapatid, sa umagang ito, kumbaga, yung hamon ng pinag-aralan natin na iukit mo sa iyong puso ang mga paalalang ito. Oo, hindi magiging madali. Katulad ng testimony, ng awiting ating napakinggan, oo, maraming mga hadlang. Oo, maraming mga discouragement, maraming mga difficulties sa ating paglakad. At may mga bagay na kung minsan hindi mo talaga kontrolado, mangyayari na lang. Pero dapat nating maintindihan na dapat nating harapin ang lahat ng bagay na ito at magpatuloy lang tayo sa takbuhing ipinagkaloob ng Diyos. Walang paliko-liko. Katulad nung sa verse 27, walang turn to the right, walang turn to the left. Diretso lang tayo sa takbuhing pinagkaloob ng Diyos. Kaya kapatid, paalala na itanim natin sa ating puso na ang tunay na kayamanan ay ang salita ng Diyos. Ang priority natin na masigit nating mahalin ng Diyos, huwag nating kalimutan ang pangako natin sa Diyos at harapin natin kung ano man yung mga kahinaan natin
upang patuloy tayong makapagpatuloy sa pananampalatayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. At siyempre, yung kagalakan, sigasig na mas maintindihan natin, maunawaan natin ang katotohanan mula sa mga salita. Manalangin po tayo. Muli po Ama, salamat po Panginoon sa sandaling ito, sa mga mensaheng ipinagkaloob mo sa umagang ito, O Diyos. Tunay nga, O Diyos, na buhay ka, katulad ng iyong mga salitang buhay, Panginoon. Salamat po sa Santong Espiritong pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin na patuloy at patuloy na nagpapaalala sa iyong mga anak, Panginoon. Dalahin ko nga po, O Diyos, na tunay nga na hindi lang po namin napakinggan, napag-aralan ang mga salitang ito. Bagkus, tunay na ang paalalang ito, O Diyos, ay tumimo. Itanim namin sa aming puso't isipan. Gamitin namin, Panginoon, bilang sandata, Panginoon. At makalakad kami, Panginoon, ng naayon sa iyong kalooban. Salamat po, Ama, sa iyong pong papuri, sa iyong pong parangal, sa tayong pangal lamang ng iyong anak Jesus na Panginoon, sa sarili, tagapagligtas. Amen.